Okay. Okay, isang mapagpalang umaga sa ating mga kapatid. Hey! Amen. Morning! Kumusta po tayo mga kapatid? Yay! Amen! Amen! Sa ating mga nanonood sa FB Live, magandang umaga sa inyo lahat. At si Pat Lumel, unang-unang nanonood sa atin. Pat Lumel, kumusta ka dyan? I-miss ka namin. Ngayon, maraming salamat po rin sa Panginoon at tayo muling dinako sa ating bahay panambahan upang patuloy na mag-aral sa salita ng Panginoon at patuloy na matuto. Okay, po natin Bible verse, ano? Amen. Hey. Okay, bago tayo mawit at tayo muling dinako sa ating Bible verse. Amen. Memory verse, okay? Yung iba, habol na lang, pwedeng pahabol na, yung mga hindi pa dumarating. Ngayon, meron tayong praise God, special ang ating mga pangalan dito. Maraming salamat kay Banda Romel sa Ayan. import. Ganda siya, akala ko nga pang ano eh. Pag nagay dito eh. Ganda eh. Nabunot mo na yun Praise God. Pangalan mo yata yung binalik mo? Ay, hindi. Sino bubunot? Dapat ako magbubunot. Ayan, unang pangalan. Buka ka na ng tatlo, bro. Tatlo na? Tapos baba mo rin. Kasi yung mga dito tabi ko na dito lahat eh. Ayan mo. Amen. Bumunot na lang ng tatlo. Tatlo. Pag wala, Ikaw, sasagot. ako nga, Sasagutin mo na lang daw. wala. Dito na sa akin yun. Unang-una. Maganda na yung sunod. Brad Ramel. Amen. Sige na. Brad Eric. Ay, amen. Sino na? Ako una. Ikaw muna? Okay, amen. Praise God. Ako muna Sino pa sana hindi ko nakalimutan. Brad Eric at Brad Ramel. At ako. Paborito. Amen. Kailan kaya kami matawag? Wala yung pangalan, Pastor Aras na Pastor ano eh. Pastor Aras na Pastor na... Kalimutan yung pangalan ni Pastor. Amen, amen. Amen, sa akin, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 21. Amen. May sila kasi kaya ginawa ko na Rapture yan, brother. chapter 60, verse 16. Rejoice evermore. Rejoice, ano? Rejoice evermore, pray without ceasing. Everything, give thanks. Next batch talaga. Anong verse yung sa'yo? Chapter 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Okay. Amen. Rejoice evermore, pray without ceasing, and everything give thanks. Because this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit. Despise not prophesying. Prove all things. Prove all things. Prove all things, hold fast. Hold fast, which is good. Amen. Ayun na, memorize ko na yun. Amen. Next, Brother Eric. Then abstain from all appearance of evil. Oh, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. No? Akin naman, in the book of Matthew, chapter 4, verse 4, sabi ng Panginoon dyan, But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but every word, but by Word. But by every word proceeded out of the mouth of God. Amen. Amen. Wala men. Ano naman mo? Next week, mag-prepare ka pa rin. Oh,
Maganda yung lagi ano, yung Amen. libre. Ah. Memorize. Magandang kapatid, Pastor Norman, Pastor Aris. Amen. Ano pili po yung ano, verse, Deuteronomy 12 verse 4. Yeah. Ano ba yun? Deuteronomy, di ba? 12:4. Wala, di ka naman ako. The first Deuteronomy. Okay. Ye shall not do unto the Lord your God. Amen. Amen. Ye shall not do so unto the Lord your God. Iksi ah. Okay, basket. Kaya nga mga kapatid, sabi nga, pag ano po nahulot yung pangalan natin itong week na to, next step, pag-prepare tayo ulit. Sabi lagi tayong prepare. Sabi nga, laging handa. Yan. Di ba? Lahat naman ng dapat lagi tayong handa sa lahat ng oras. Lagi tayong may panlaban. Kumbaga, kanina yung ano ko na yun eh. Perfect ko na yun. Perfect naman ba? Perfect ko na yun eh. Lagi dalawa. Sabi nga, ito yung mga kapatid, ito isang encouragement sa atin lahat. Patuloy tayong magbasa sa salita ng Panginoon. Amen. Kasi minsan nakakalimutan tayo magbuklat ng magbuklat ng Biblia. Isang paraan ito nila pastor para sa tayo minsan nakakalimutan tayo magbuklat ng Biblia, no? Dahil nga sa ating social media. Okay, amen. Dapat tayo sa ating Friday school. Bago tayo yan, tayo mawit sa Panginoon. Ang mga ating kapatid na si Brother Eric. Amen. Amen. Muli, tayo po itatayo lahat at tayo awit para sa Panginoon. Amen. Awitin po natin at Calvary. Amen. Verse 1, ready. Years I spent in vanity and pride. Amen. Years I spent in body. Verse 1, ready. Years I spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing that His cross He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There I word is all about liberty at Calvary. Verse 2. By God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the law I spurned. Till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was great. Pardon there was multiplied to me. There my burdens all for liberty at Calvary. Verse 3. Oh, the love and the salvation plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty God that got its start at Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdens all for liberty at Calvary. Last verse. Oh, now I is Amen. Now I gladly on His as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy this was great and grace was great. Pardon there was multiplied to me. There my burdens all for liberty at Calvary. Next song, At the Cross. Amen. Verse 1, ready. Medyo taas ang page niya. Amen. Ready. Verse 1. Ayan, ganyan. At last I did my Savior
Amen. Praise God. Okay. Okay, ulit. Salamat mga kapatid. Tayo na ba yung handa naman sa tanong Panginoon? Okay. Kasama natin sa okay, sa panambahan si Sister Catherine. Amen. And si Brother Lemuel. Yay. Okay. Okay, atin po tawagin si Pastor Aris para sa ating prayer school. Amen. Amen, Brad. Maraming salamat. To God be the glory. Napakagandang awitin na yan, no? At the cross, at the cross. Amen. Amen. It was there by faith, ha? It was there by faith. By faith, doon sa ipinako sa cross. Amen. Sa number 243 yan, Brad. Number 243. Okay. Sa ating Bible school na pag-aaral pang mga kapatid, let us pray first. Our Heavenly Father, once again, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkaloob sa bawat isa. Tinipon niyo po kami dito, Panginoon. Tatak na iyong pagmamahal sa amin at kami po ay nandirito upang mag-aral po na iyong salita. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at pakalinisin niyo po kami mula sa aming mga karamihan, O God. Sa aming mga pagsalangsang sa iyo, sa aming puso, sa aming isipan, at sa aming mga ginagawa, O God. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Yes. At sa araw na ito, tulungan niyo po kami na umunawa na iyong salita sa magitan ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang mga bawat kataga ng salita at maisapuso po namin, O Diyos, at magsisilbing gabay ng aming pananampalataya at sa bawat araw ng aming mga pamumuhay. Kami po ay naniniwala na sa magitan ng salita, O Diyos, kami po ay makakaiwas sa mga kasalanan, Panginoon. At pagpalain niyo po ang mga kapatiran dito. Pagpalain niyo po ang mga nanonood. Pagpalain niyo po ang mga mahal namin sa buhay. At gabayan niyo po kami lahat, ang iglesia ito. Lahat ito ay may samot dalangin sa dakilang pangalan ni Hesus Kristo, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay. Maraming salamat, mga kapatid. Amen. Okay. So, sa pagpatuloy ng ating pag-aaral, mga kapatid, about the inspiration of the Bible, dito pa rin tayo sa bibliology. Okay? Yung last week, ang pinag-aralan natin yung the direct lines for the inspiration of the prophets. Mga prophets book. Okay? Huwag niyong kalimutan, ang Old Testament, mga kapatid, ay hinati sa 4 na seksyon. Okay? At doon sa Book of Tanakh, okay, yung the Hebrew Bible or the Hebrew Bible, no? Bible ng mga Hebrew. Ginawa siyang 3. Okay? Pero pag hinati mo 4 'yon. Okay? Una ay Torah. Okay? Ano yung Torah? The first 5 books of Moses. Okay? The Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Tama? And then, the next is Nibim, kung tawagin. At nahati po yung section na yan sa 2. The historical books and the prophetic books. Okay, prophetic books. Yun ang Nibim. Alright, sa Hebrew word. At yung prophetic books ay hinati po sa 2, ang former prophets and the latter prophets. Okay, yung former prophets, mga historical po yon. Okay, starting doon sa book of Joshua until doon sa book of Esther. Okay, yan ang mga historical books. Bakit former prophets siya? Kasi may mga propeta doon na hindi naman nagkaroon ng panulat dito sa prophecy books. Okay? Kasi yung mga prophetic books, yung tinatawag na latter prophets books, ay nahati naman yan sa 2. May major prophecy at may minor prophecy.
Tama? Okay? So, yan ang tinatawag na major prophets starting from the book of Isaiah until book of Daniel. Alright. Ezekiel. I'm sorry. Then, pagkatapos naman yan, ang mga minor prophets, mag-umpisa po yan doon sa book of yung major prophets from Isaiah to Daniel. Okay? Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, and Daniel. And the minor prophets, mag-umpisa doon sa book of Hosea until book of Malachi. Amen? Alright. Yan po yung mga prophetic books, yun yung tinatawag na Nibim. Okay? Nibim in the Hebrew Bible. Now, sa araw na ito, ang pag-aralan naman natin yung Ketubim. Yan. Ketubim naman siya. Ketubim in the Hebrew word ay, in English words ay writings. Okay? Writings yan. Panulat. Writings. Bakit ang Ketubim sa Hebrew word, it is called, and in Latin word, it calls canticles. Canticles. Okay? Ibig sabihin, songs. Yan. Okay? Little songs. Okay? Bakit songs siya? Kasi doon sa Book of Job, Book of Psalm, yun yung Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. Okay? Yun yung mga writings na yan. Okay? Sa Hebrew word ay tinatawag yan na Ketubim. Okay? Huwag niyo kalimutan ha. Importante yan. Kasi pagka na-memorize niyo yung mga apat na mga Torah, Nibim, Ketubim, alam niyo na. Anong mga libro mo yun. Okay? Para madali kasi nahati kasi yan sa mga section-section eh. Alright? So, yan ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Writings. The writings of Moses in the book of Job. By the way, ang book of Job, hindi po si Job pong sumulat yan, ha? Si Moses pong sumulat niyan. That is the oldest book of all the books. Okay. Now, mga kapatid, okay, isahan natin. Ano sabi dyan? Paano in-inspired ng Diyos yung salita niya in the book of Ketubim? Or in the book of Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon? Paano niya hinihingahan yan? Okay. How? Anong patunay? Alright. Mayroon. Yeah. Una, kay King David. Okay? Then next is Solomon and then si Job. Kumukuha lang naman ng example ang ang pag-aaral natin. Kumukuha lang ng example diyan sa mga writer na yan. Okay. In 2 Samuel chapter 23 verse 2, na pag-aaralan natin last time ito, sabi diyan, the Spirit of the Lord. Okay? When the Spirit of the Lord is in the writings, it is as good as, okay, that God inspired it. Why? Because it is the Spirit of the Lord who spake. It is the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord means ano? Holy Ghost. Okay. The Spirit of the Lord is spake by me. Sabi ni King David sa panulat niya. Okay. The Holy Spirit is spake by me. Nangusap siya sa pagitan ko or nangusap siya sa akin, and His word is in my tongue. Okay? And then, sabi dyan, the God of Israel said. The God of Israel said. Sino ang the God of Israel said? God. But in the Old Testament, in that time, the one who talked to the Holy Ghost to talk to David, yan ibig sabihin yan, is Jesus Christ. Bakit? Kasi sabi niya, the God of Israel said, the Rock of Israel spake to me. Sino yung Rock of Israel? Si Jesus Christ. Tama? Pag sinabi mong Rock of Israel, si Jesus Christ yon. Katulad ng binanggit doon sa Matthew chapter 16, sabi ni Jesus Christ, and thou art Peter. Thou art Peter. Thou art, sa Greek word ng pagkasulat, thou art Petros, a small rock. And upon this rock, siya na ang tinutukoy,
Kasi ang pagkasulat sa Greek text doon, and upon this rock, Petra. Petra means big rock. Si Jesus Christ yun. Okay? Kaya nga sabi ng, and upon this rock, I will build my church. The basis of that church is in me. Di ba? Ganun ibig sabihin nun. Huwag kayong kamali kasi I'm Catholic. Nung ininterpret nila yon, yung upon this rock, si Pedro daw yun. Hindi ba yan? Mali yan ha. Huwag niyo kalimutan. Huwag kayong magkalimot dyan. Mga critical na interpretation yan, mga kapatid. Sabi dyan, the God of Israel said, the rock of Israel spake by me, spake to me. Ang Holy Spirit po nagsalita dyan. The God of Israel speak to the Holy Spirit to talk to David. Okay? Na kung saan sabi na, he that ruleth over men, sabi niya, must be, ano ang qualification? Just. Justice. Patas. Parihas. Fair. Ruling in the fear of God. O, kita mo, pagka ang isang ruler, ang isang presidente or king, ruling in the principle with the fear of God, abay, godly yan. Di ba? There is a difference when you talk about a king or a president or a ruler having a fear of God, tamang fear sa Panginoon, he is godly. Therefore, he can execute the law in a godly manner. Okay? Why? Naalala niyo sa Romans chapter 13, because God ordained the power. Diba? Tama? Now, if God ordained the power, yung mga nalagay dyan become the ordained. Tama? Ganyan. Okay? Okay? Huwag kayong magka-ano sa interpretation. Ganun ang pag-aaral natin. Matindi yung pag-aaral natin. Para bang, pag sa election principle, sino ang elected to be the Savior of God? Jesus Christ. Tama? He is the elected. Nung pinili natin si Jesucristo, na magiging Diyos natin, napunta tayo doon and we become elected. Tama ba? Kasi sa mga baptist, mayroon katuruan mo eleksyon na. Di ba? Ganito lang kasimple yan, mag-interpret. There is only one elected to be the Savior. Sino yon? Doon sa Isaiah chapter 42. Sino? Si Jesus Christ. Pagka pinili natin siya, we become an elected. Kasi nandoon tayo eh. Okay? The same way dito. Okay? Yan. So the God of Israel said, the rock of Israel spake to me, he that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God. Next. Oops, ayaw. Forward mo lang ba? Pagka ayaw. So, yan. And in verse 4, okay. Kasi pinag-aralan natin dito kapatid, ang panulat ni King David. Ang panulat ni Samuel about King David. And he shall be as the light of the morning. Okay? He shall be as the light of the morning. When we talk about light, sino ang unang pumasok sa utak niyo? Sino ang unang pumasok sa utak niyo? Si Jesus Christ. Doon sa John chapter 1. Okay? Di ba John chapter 1? Alam niyo ba yun? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tama? The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kaya si Jesus Christ ang creator of this world. In Him was life, and the life was the light of men. Amen? And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Okay? There was a man sent from God whose name was John. The same came from witness to bear witness of the light. Si John the Baptist to witness of that light. Sino yung light? Jesus Christ. Okay? That all men through Him might believe. He was not that light,
Ibig sabihin, si John the Baptist hindi po yung light na yon, but was sent to bear witness of that light. Oh. Kasi si Jesus Christ naman talagang ilaw eh. That's right. Amen. Okay? Otherwise, if you are the children of the dark, children of the devil, children of the night, ay talagang matitisod kayo. Ibig sabihin mo, delikado, punta ka ng impyerno. Anak ka ng dilim. Pero pag anak ka ng liwanag si Jesus Christ yan. Okay, balik tayo doon sa ating pag-aaral, Brad. So mga kapatid, He shall be as the light of the morning. Di ba? Maalala niyo na si Jesus Christ is the son of the morning. Okay? Morning star. Ay, son of the morning si Satan niya. Morning star. Okay, morning star si Jesus Christ. When the sun riseth even a morning without clouds. Okay? As the tender grass. Ang tender grass, mga kapatid, tender plant. Makikita yun doon sa Isaiah chapter 53. If you talk about tenderness of your heart, kapatid, okay? If you talk about tenderness of your heart, pusong mamon ba? Hindi ba pusong bato? Di ba may kantang pusong bato, mga kapatid? Tama? Patay niya ang kumanta nun eh. Tama? Patay na. Parang kailan lang, no? Kumanta ng pusong bato. Di ba? Pag ikaw ay if you are talking about tenderness of your heart, mga kapatid, okay, atras mo, Brad. Pag tender, dapat ito ang iatras mo lang. Yan. Up lang konti. Up lang. Or yan. Hindi pa. Atras. Yan. Okay. So, pag pinag-usapan natin ang tenderness sa puso niyo, mga kapatid, ito po yung description ni Jesucristo. Okay? Ito po yung description ni Jesus Christ. Alright? Kaya dapat magiging pusong mamon kayo sa mga asawa nyo, sa mga kapatid nyo, sa mga kapatiran nyo, sa kapwa nyo. Ganun tayo dapat. Okay? Diba? Kasi kung arrogante tayo, magaspang tayo ang salita, hindi rin mabuti. Hindi rin maanong Panginoon, hindi rin malugod eh. Okay? Pag magaspang tayo magsalita. Oo. Si Pastor Jaime, sabi nga ni Pastor Jaime sa akin, yung mga, alam mo, Pastor Aris, kahit yung mga biro-biro lang hindi maganda eh. Hindi dapat yung ganyan sa isang mananampalataya eh. Tama po, Pastor. Oh. Kahit nga yung mga simpleng pang-asar, yung pang-asar mo. Okay? Diba? Nakakita ba kayo na panulat ni Jesus Christ na nang-asar siya? Diba? Ang laging nang-aasar si Satan yun. Okay. Si Satan ang laging nang-aasar. Oo. Kaya nga, alam niyo, kaya nga pag nag-aaral kayo ng salita ng Panginoon, habang lumalalim kayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, doon mo maunawaan kung anong klaseng tao ka dapat. The more you will know na how evil you are, how evil is the world, how evil is everything. Okay? Ganun yun. Pag palalim ka ng palalim sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, doon nyo ma-realize na talagang napakasama ng mundo. At makikita nyo rin kung gaano kayo kasama. Oo. Kaya nga, pagka na-convict kayo doon sa sinasabi ng Diyos at sa mga pangaral ng Diyos sa kanyang salita, amen po yun. Magkaroon ka ng transformation, kapatid. Believe me. Okay. So, ano pa patuloy sa pag-aaral? So, alam natin kung sino yung Rock of Ages, Rock of Israel, si Jesus Christ yan, ha? Okay? Kasi sinabi na in 1 Corinthians 10:4, and did all drink the same spiritual drink. Spiritual drink. Spiritual na inumin. Ano yun? Salita ng Diyos. For they drank of that spiritual rock. Doon, saan? In the time of Exodus. Okay? That followed them, and that rock was Christ. Di ba? Okay? Ganun yun. Si Jesus Christ po ang bato. The cornerstone. The stumbling block of Israel. Di ba? Di ba pagka may relasyon ka sa Panginoon at ikaw ay isang ligtas, di ba naging stumbling block ka sa isang pamilya? Matitisod ang pamilya sa iyo eh. Bakit?
Bakit hindi ka na umiinom? Ano ba? Bakit ganyan? Oh, nagpunta ka lang ng Saudi Arabia, hindi ka na umiinom. Dapat painumin mo kami. You become an stumbling block unto them. Maaasar sila sa iyo, magalit sila sa iyo. Therefore, i-persecute kayo. Ganun yun. Bihira naman oh. Magpunta ka lang ng Saudi. Hindi na tayo tuloy makapunta ng Patay Sindi. Brad, di ba? Magagalit sa iyo kaibigan mo. Imbis punta ka ng beer house, di na. Imbis na mag-derby tayo, kaya magsabong, hindi na tuloy. Di ba? Okay? Tama? Oh. Tamaan agad kayo, no? Oh. Okay, move forward, Brad. Okay. Now, si King David ba? Okay, we are talking about King David. Si King David ba, alam ba niya na si Jesus Christ ay magmula sa kanya? Alam kaya niya na the lineage of the Lord Jesus Christ by flesh, dadaan sa kanya? Alam kaya niya? Yes, alam niya. Kaya nga nag-iingat din siya Okay? Kaya nga nung nagkasala siya, bigla siya agad na maghingi ng kapatawaran. Tingnan mo. And when the days be fulfilled, sabi ng Diyos doon kay Prophet Nathan, and thou shalt sleep with thy father, sabi na true Prophet Nathan to King David, pag namatay ka, ganito ganyan, I will set up thy seed after thee, which I shall proceed out of thy bowels, out of thy loins, out of you, ibig sabihin. And I will establish his kingdom. Sino yung anong kingdom? Kingdom on earth? No. Kingdom in heaven. He shall build an house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Tinutukoy ba dyan si King David? Hindi. Kasi walang kingdom dito sa mundo na forever. Lagi niyong tandaan na walang forever dito. Baka nag-iisip kayo na, ay, Brad, nakikita ko ng aking forever. Ayos ka. Walang forever dito. Ang forever nasa langit, mga kapatid. Okay? Oh, di ba? So, anong sabi dyan? Alam niya. Okay, atras isa, Brad. Atras lang isa. Okay. So, alam ni King David na ang Jesus Christ or the Messiah ay dadaan sa kanya. Kaya nga pre-preserve ng Diyos yung Israel na huwag kumain na mga malilinis na bagay. Yung baboy, yung hipon, yung pusit, yun ang purpose noon. Pre-preserve mo na. Bakit? Kasi dadaan pa ang Messiah. Test kasi yan. Pagsubok sa kanila yan sa magitan ng batas na dapat hindi sila doon kakain ng mga bagay na yun. And so therefore, hindi nga naman sila pwedeng kumain doon. Dahil pag kinain doon, pag kinain na yung mga yon ay madudumihan yung throne of David or kingdom of David. Alright? Kaya ganun siya. Yun naman purpose ng batas Preserve or keep by the law doon sa Galatians chapter 3. And then in Isaiah 11:1, and there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Okay? And a branch, stem of Jesse. Ang ibig sabihin yan, stem of Jesse, sa katawan. Katawan ni Jesse. Sino si Jesse? Father of David. Si Jesse ay ama ni David yan. Okay? Doon sa Matthew. Andyan sa Samuel din. Ganun. And then, and a branch shall grow out of his roots. Sino yun? Si Jesus Christ yan. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom. 7 spirits yan. Una, Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of counsel, Spirit of might, Spirit of knowledge, and the fear of the Lord. Brad, meron ba kayong pitong na yan? Binanggit din yan doon sa Revelation. Which hold the 7 spirits. Ganun yan. Si Jesus Christ yan. Doon sa book of Revelations. Which or who holds the 7 spirits of God. Yan yung 7 spirits of God.
Alright? Pag mayroon ka niyan, actually mayroon ka niyan. Mayroon ka niyan, kapatid. The time when you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Wala ka bang Spirit of the Lord? Don't tell me, hindi nag-dwell ang Holy Spirit sa'yo. Ano pa? Spirit of wisdom. Wala ka bang wisdom? Ang tao, bakit walang wisdom? Ang wisdom, alam niyo ang wisdom, is the application of the knowledge. Your discernment to know or to distinguish what is good and bad, noong wisdom ni King Solomon, yun po yun, ang wisdom. You are able to discern what is good from bad. When you apply it, that is your wisdom. Yan. Wala ka bang wisdom? Bakit walang wisdom ang tao? Hindi nagbabasa ng Biblia eh. Pag ang tao mahina sa Biblia, mahina din ang wisdom niyan. Ang magiging wisdom niyan, wisdom from the world yan. Basa ka ng Confucius, basa ka ng mathematics, basa ka ng science, kaya ang binibitawan mo, mala science na rin, ang tao nagmula sa onggoy, ganito, ganyan. Basa ka ng ano binabasa mo, nobela, or ano, teleserye, whatsoever, kaya ang decision mo, mala teleserye din. Pero pag magbasa ka ng salita ng Panginoon, that is wisdom. Ibang klase ang lalabas sa bibig mo. Oo, magmamanifest talaga eh. Oo, tama? Oh. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. Yun. Okay, forward, Brad. Okay. And one of the elders saith to me, doon sa Revelation, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David. Sino yung Lion of the tribe of Judah? Jesus Christ po yan. Micah chapter 5 verse 2. Okay? From the tribe of Judah. Ano sabi doon? But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler of Israel. Sino yun? Jesus Christ. Whose goings forth have been from of old, noon pa man, and from everlasting. Nagsimula sa walang hanggan. Ikaw daw, magsimula ka sa walang hanggan. Ibig sabihin, ang Panginoon, eternity. Alright. Okay, move forward, Brad. Okay, konti na lang. So, tapos na tayo kay King David. The word of the Lord in King David. Okay? Kaya nga nung sumulat si King David about Psalms, yan, his writings, because it is already written in the book of Samuel, how the word of the Lord came through the Holy Spirit in his mouth when he write. Yan. Alright? Now, si King Solomon. Si King Solomon, ano bang mga panulat ni King Solomon? Una, Proverbs. Marami siyang nasulat dyan. Proverbs, sawikain, or mga wika, or ba masama ganun, may Tagalog yan eh. Ha? Mga, kung sabi sa'yo, mga panultihon, mga salita, ano ba? Salawikain nga, o tama? Okay? Ang Psalms, awit. Okay? Ang Ecclesiastes ay ano? Ecclesiastes, ano? The preacher. And then Songs of Solomon. Okay? Okay, yan ang panulat ni King Solomon. How God, paano naman ang Diyos, through King Solomon, inspired His word, that the word of God is true. O, paano? O, yan, nasulat sa 1 King, chapter 3, verse 9. Okay? Sa panulat sa 1 King chapter 3 verse 9, ito po yung panahon na si King Solomon humingi ng wisdom. Humingi ng talino, kaalaman sa Panginoon. Hindi siya nanghingi ng kasikatan, fame, hindi rin siya nanghingi ng pera. Okay? Ang hiningi niya kaalaman. Hindi po yan kaalaman ha. Kaalaman po yan na nagmumula sa Diyos. Remember.
Hindi po yan kaalaman, Lord, na matalino ako, gagawa ako ng ganito, ganito, ganyan. O, yung marunong ako gumawa ng invento. Hindi po ganyan, ha? Kaalaman po yan nagmula sa Panginoon. Bakit? Ano sabi dyan? Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern. Malaman ko, ma-distinguish ko, makikita ko between good and bad. Kaya nanghingi ba kayo, araw-araw nanghihingi ba kayo ng discernment mula sa Panginoon? Ako, ang hinihingi ko lagi sa Panginoon, araw-araw, wisdom. Wisdom. To live according to Him, to live according to what is right, to live according to what is correct. Okay? By then, God will keep you from sinning. God will keep you from these bad people, bad element, bad ganito, ganyan. Pero si Satanas, ano din si Satanas eh? Nagsisikap din. Ganon si Satanas sa kapatid, para sirain ka din. Talaga naman, no? Para ba nagkipaghilahan ba? Okay? Oh. Kasi sabi niya, for who is able to judge this thy so great people? Sino ba? Kalaking mga tao nito. Manual po ang pagka-i-govern ko itong mga ito. Manual ang dating nito eh. Hindi katulad ngayon digital. Tama? Ngayon kahit pa paano pag gumawa ka ng letter siguro computerize nung una, sulat. O di kung hindi ka ba naman mapagod ng kamay mo dyan. Kaya sabi ng Panginoon, Lord, I need the wisdom. Ito mula sa iyo. Malaking tao mo minsan magugulo tong mga ito Yung kwento pa nga ng father namin ang gulo daw ng mga todo mula doon sa wilderness Pero ganoon. Pero ibang generasyon na yan sa panahon niya. And then in 1 King chapter 3 verse 10, and the speech pleased the Lord that Solomon had asked this thing. Kita mo na lugod ang Diyos. Sarap pakinggan pag nalugod ang Diyos sa atin, no? Lord, kailan kayo malugod sa amin? No? Okay? Kasi alam niyo, pag nalugod ang Diyos, makikita mo yung pagpapala sa buhay mo. Pag ang Diyos hindi malugod sa iyo, ay iwan ko na lang. Di ba? Move forward, Brad. Okay? Kita mo yan? And God, at that time, God give wisdom, and that prayer of King Solomon has been granted. Yeah, di ba? Kasi ang Diyos ang nagsabi Ang Diyos ang nagsalita Kaya nga, because of the inspiration of God unto King Solomon, that the word of God is true, King Solomon has more writings. Ano? Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon. O, di ba? Kaya marami siyang nasulat And he is the wisest man that had ever lived on earth, mga kapatid. Oh, in the book of Ecclesiastes 12, 9 to 10, anong sabi dyan? And moreover, because the preacher was wise, kita ba yan? He still taught the people knowledge. Yeah, he have good head. Good head, magandang pagbabantay, magandang yung alisto ba, yung ganito ganyan. And sought out and set in order many proverbs. Maraming mga salikain. The preacher sought to find out acceptable words, and that which was written was upright, even words of truth. Words of truth. And if you are talking about truth, sino ang unang pumapasok sa isip ninyo na naman? Sino? Si Jesus Christ. John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang makarating doon sa Ama kung hindi ang lahat dadaan sa akin. Kaya huwag mo sabihin na mayroong ibang paraan ng kaligtasan. Sa Kanya lang. Okay? Move forward, Brad. Last thing. Okay, give me 5 minutes. Okay. Move forward, Brad. Oh. Sige ba? Yan, si Job, number 3.
Si Job. Kasi anong pinag-aralan natin sa araw ito? Sa Hebrew word, Kitubim. Okay. Kitubim started from Job until Songs of Solomon. Okay. Sa Book of Job, anong istorya dito? Ang istorya dyan sa Book of Job, yung mga aktor dyan, may 4 na kaibigan si Job. Sino? Si Eliphaz, the Temanite, at si Bildad, si Zohar, at sino pa ba yung isa? May isa ba yan? Job 42. I-forward mo kaya, Brad. Baka nandiyan. Kalimutan ko yung isang tao, isang mama. Wala, hindi mo na. Wala, hindi ko nalagay. Okay. Job chapter 42. Alright. Sino yan? Mga yan. Eliphaz the Temanite. Tapos yung isa, si Bildad the Shuhite. Si Zophar the Naamanite. And then, 4 yan sila eh. 4 yan sila. Magkita. Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, Zophar the Naamanite, and si Bildad, si Zophar, si Elihu. Okay. Ngayon, alam niyo itong 4 na kaibigan ni Job? Dahil sa nangyari kay Job, di ba si Job, nawalan ng ari-arian, nawalan pa ng mga anak, tama? Ang natira sa kanya, asawa na lang. Okay? At yung asawa niya, dumating din sa punto na sabi, i-curse mo yung Diyos mo, tingnan mo naman nangyari mo, ganito, ganyan. Dumating 4 na kaibigan niya, at yung 4 na kaibigan niya, itong 4 na kaibigan niya, gusto nila na si Job manghingi ng patawad sa Panginoon dahil sa kasalanan ni Job, kasalanan niya. Pero hindi eh. Iba naman kasing nangyari ni Job. Ang nangyari kay Job, pagsubok. Kasi nga sinubok na siya ng Diyos at inalaw ng Diyos si Satan to test him. Di ba? Hindi naman nagkasala si Job eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, Satan, halika. Kita mo si, Job? Kita mo si Francis? Parang ganun ba? Pagmalaki ng Diyos man. Ayan, upright yan. Wala yan. He eschewed evil. Wala yan. Kilala ko yan. Alam ng Diyos eh. Alam kasi ng Diyos na si Job hindi talaga man. Ito nga 4 na kaibigan niya, anuhin mo ng Diyos mo curse mo ng Diyos mo, ganito, ganyan. Maghingi ka ng sorry dahil ginagawa mong kasalanan. Akala siguro na nakasala si Job. Hindi. Kaya nagalit ang Diyos dyan. Okay? Nagalit ang Diyos dyan. Kaya nga sabi dyan, and it was so that after the Lord had spoken these words unto Job, the word of the Lord himself talked and said to Eliphaz, sabi niya, the Temanite, my wrath is kindled against thee. O delikado, no? Pag ang Diyos magsabi, ang puot ko naglagablab, umiinit yung galit ko sa'yo. Bakit mo pinagbintangan si Job na nagkasala? Parang Blue Ribbon Committee ka. And then, ano sabi? And against thy 2 friends, for ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job hath. Forward, Brad. Kaya ang sabi ng Panginoon, wala na. Ako na lang magtuloy. Dito sa verse 8. Therefore, sabi ng Diyos, take unto you now 7 bullocks. Job chapter 42, Brad. At sa verse 8 na yan. Job. Ayan, sa verse 8. Okay. Therefore, take unto you now 7 bullocks and 7 rams and go to my servant Job. Pumunta kayo doon kay Job and offer up yourselves a burnt offering. Bakit? Ang burnt offering, Brad, mga kapatid, in order for your sins to be forgiven, it pictures that your sin be burned. Okay?
For him will I accept, lest I deal with you after your folly, pagkatapos ng kamangmangan ninyo, in that ye have not spoken to me the thing which is right, like my servant Job. And then, so Eliphaz the Temanite and Bildad the Shuhite, okay, and Zophar the Naamanite went and did according to as the Lord commanded them. The Lord also accepted Job. Where is Elihu? Si Elihu, hindi siya, kahit pa paano sumaside siya doon kay Job eh. Ito tatlo, wala sa hulog eh. Okay? And pagkatapos niyan, in verse 10, and the Lord turned the captivity, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Nirestore ng Diyos si Job doble. Yan. Doble. At nanganak siyang muli. Of course, ang asawa niya nanganak. At pinakamaganda sa balat ng lupa in the east. Yan, kung basahin yung tuloy-tuloy niyan. Ang pangalan nga ng mga anak niya si Jemima, si Kisha, at si Keren. Hapok. Mga kapatid, when the word of the Lord, when we are talking about the verity of the word of the Lord, when it is having no error, why? Because He inspired it. All the word of the Lord in the Old Testament is inspired by God, saying that His word came to the writers, came to kings, came to the mouth of the prophets, ganyan, came to the mouth of King David, mouth of King Solomon, and anyone else written in the Old Testament. Okay? So that's how God inspired His word about the Ketubim. Ketubim means the writings. The writings started from Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon. God inspired them. The Old Testament books. God inspired also the book of Torah. God also inspired the book of the prophets, which is Nevi'im. And the prophets is divided into two sections, the former prophets and the latter prophets. And the latter prophets, which is the book of prophecy, or the prophet's book, started from Isaiah down to Daniel, that is major prophecy, and in Hosea going to Malachi, that is a minor prophecy. Amen, mga kapatid? Next week, we will study also how the New Testament. Okay? Okay, tama. At least, patungo tayo sa New Testament. Testimony for the Old Testament. Okay, mga kapatid? Inspiration. Amen? Any question? Magtanong lang kayo, ha? And bear with us and study with us and learn with us, mga kapatid. Amen? To God be the glory. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today's word. Nagmumula sa iyo, the Ketubim, from Job to Songs of Solomon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa iyong paggabay. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Kami lahat dito, O Diyos, bless us. We are weak, but strengthen us, O God. There are lots of temptations, but help us, O God, to overcome them. There are lots of trials, help us to overcome them. Be with us always, Lord, for we know that you are fighting for us. And all these things we thank you and we pray. In the precious name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen, mga kapatid. Good time. Ala, pasok. Last week na doon kayo sa ano? Okay, okay na. Okay na. Oh. Ah, gano'n? So, pag-pray natin. Include natin sa prayer. Amen. Amen. Amen, sister.